Hello applicants! Welcome to Padayon Aplikante. Ang Neuropsychiatric Examination ay tinuturing na isa sa pinakamahirap na pagdadaanan sa recruitment process. Sinusukat dito ang iyong psychological functioning, adaptability, personality at mental stability. Ang Neuropsychiatric Examination ay nahati sa dalawang bahagi, written examination at personal interview. Ang written examination ay may several set of tests, aptitude, IQ test, sentence completion, temperament test, memory test, picture arrangement, idioms, hand sign gesture, drawing, and essay. Ang neuro exam ng iba't ibang uniform services sa Pilipinas ay hindi magkakatulad ang format. May neuro exam na di na required ang drawing at sa iba wala ng hand sign. Ang exam ay depende kung saan ka nag-a-apply. Ang result sa neuro exam ay hindi score kundi recommended kung ikaw ay pasado at not recommended pag hindi naman. 6 months ulit bago ka makapag-retake pag bagsak ka. For first set ng written exam, we have IQ test composed of 35 to 50 items, duration 15 minutes, coverage English, Math, General Knowledge. Sa IQ test, dapat normal ang result, hindi dapat below normal or above normal, kaya okay lang kung may ilang items na di nasagutan kasi mabilis yung time, but make sure na tama yung sagot para di babagsak. For next set, we have sentence completion. Kailangan kumpletuhin o dugtungan ang sentence in a positive perspective. Halimbawa, the worst things I've experienced. My biggest regret is. My sexual life is. My mother is. Another example, people generally think I am worthless. That is wrong kasi negative siya. Dapat people generally think I am friendly. Pagsagot ng sentence completion ay dapat positive. For next set, we have temperament test. Ito ay test na sinasagot ng yes or no, minsan true or false. Kailangan mong sumagot ng yes kapag ang sentence ay dinidescribe ka at no naman pag hindi. Typical example, in number 2, do you like animals? And you answered yes. In number 25, for example, do you like hunting? At ang sagot mo naman ay yes. So, ito po ay inconsistent. Bakit inconsistent? Kasi on the first question, do you like animals? Sumagot ka ng yes. And contrary to the second question na sabi niya, do you like hunting? And still you answered yes. To make it consistent, kailangan ang answer mo, do you like animals? Yes yung sagot mo. And do you like hunting? No dapat to make it consistent. Paano naman kung ang choices ay yes or no or true or false? Halimbawa, strongly agree to strongly disagree. Huwag mong pipiliin yung gitna, yung neutral, kasi ibig sabihin yan ay di mo kilala ang sarili mo. For next set, we have memory test, picture arrangement, and idioms. For memory test, merong ipakita sa yung illustration or picture, kailangan mong tandaan yon kasi tatanggalin la after ilang seconds or minutes at ipag-drawing ito sa papel o i-describe kung ano ang nakita. Ang mga detalye na sabihin mo ay mag-reflect ng behavior mo. For picture arrangement, sa test na ito, kailangang ayusin ang picture in order. Ang technique dyan, yung picture ay may story, so arrange na lang kung paano yung flow para mabuo ang story. For idioms, ang idioms ay group of words na ginagamit as expression. Sa test, kailangan mo lang ibigay o interpret ang meaning nito. For example, once in a blue moon, meaning napakadalang mangyari. For next set, we have hand gesture. Sa exam, merong nakaprint na hand gesture, kailangan lang i-interpret and avoid negative words. Do not use punching, dislike, slap, but instead, use pointing up, pointing direction, or preparing for shake hands. For the next set, we have drawing. Sa part na to, pinaka-common instruction ay mag-drawing ng isang babae at isang lalaki. Pagkatapos, gagawan ito ng description na 3 to 5 sentences. Para sa tips for drawing, number 1, gumuhit ng malapit na tao, example si nanay at tatay. Iwasang ulit-ulitin ang guhit. Huwag sobra ang arte o matinding shading. Kailangan kumpletong katawan, may kamay, daliri, kuko at paa. Dapat makilala kung lalaki o babae pero disente. Kompleto at malinaw ang ilong, bibig, tenga at iba pang bahagi. Take note, bawal ang anime character, stickman, kahit cartoon na hindi proportion at realistic ang itsura. Sign daw yan ng immaturity.
For the last set ng written exam, we have essay writing, Who Am I? Ito ay 300-word essay tungkol sa sarili mo. Iwasang banggitin ang mga detalye sa personal data sheet. Sa halip, mag-focus sa strength and weaknesses, achievements, goals, ambition, skills and abilities, at dahilan kung bakit gusto mong makapasok sa law enforcement. Iwasan ang negative issues, stay positive and consistent sa buong essay. Huwag magyabang o magmakaawa. For part 2 ng neuro exam, we have personal interview. After ng written exam, may personal interview with psychometrician. Be consistent kung ano ang sinagot mo sa written. Dapat pareho sa interview kasi tinitignan kung tugma ang mga sinasabi mo. Minsan tinatanong din tungkol sa ina-applyan mo like mission, vision at professionalism. Depende. Pwede ka ring tanungin tungkol sa strength at weaknesses mo. Mga dapat gawin para makapasa sa neuropsychiatry exam. Number 1, matutong sumunod sa instruction. Number 2, mag-practice ng mabilisang sagot sa written at i-enhance ang communication skills para confident sa interview. Maging consistent sa lahat ng sagot mo. Maging positive at sasagot ng ikakapasa mo. Be yourself kasi ikaw mismo ang ina-assess dito. Aralin ang IQ test, tanda ng sagot sa written, yun din ang basihan sa interview. Higit sa lahat, magdasal bago sumabak sa exam.